Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Maka Duterte, durog dito at Inday Sara, kamote matapos ipagmalaki ng mga alipores ni Duterte sa Senado na hindi nila papayagan na masibak sa pwesto si Inday, lalo na ang mga nagpapanggap na kaalyado ng Pangulong Marcos. Abay heto, nilabas ang mga galawang trapo. Nagpaliwanag pa siya na na magiging bias sila. Magkakaroon ng special session. Saan namang sako ng gawgaw niya hinugot yun? Obligasyon nga nila eh. Trabaho nga nila na gawin yun eh. Tapos ngayon magmumukha silang bias. Ngayon sila nagmumukhang bias nung ayaw nilang mag-hold ng special session. Exactly yung opposite. Ngayon, yung reklamo ng Senado na bakit naman napaka-late na. It doesn't matter na i-transmit na sa kanila whether late o hindi. Ibig sabihin, late man o hindi, kailangan nilang gawin yung kanilang tungkulin. Diba? Pag na-transmit sa kanila, gawin na nila forthwith. Ibig sabihin, immediately. Magmumukha silang hindi sumusunod sa konstitusyon. Mga senador pa naman sila. Lalo na kung yung pag-lift ng bank secrecy laws ay mapapakita na meron talaga mga anomalous na mga accounts in their millions na pumasok sa bank account ni Vice President Sara Duterte. Kung yun ay mapapatunayan, tingin ko ay may implicate sila ron kung sila ay boboto against conviction. Gawin nyo naman yung trabaho nyo. Or else, ay hahatulang kayo ng mamamayan, hahatulang kayo ng kasaysayan, whether dito sa eleksyon na parating or sa 2028. Sa Philippine politics, 4 months is a lifetime. Diba? Lalo pwede mangyari. Lalo na kung ang kalaban mo, mga Duterte. Lalo na kung meron pa diyang lumalabas na mga revgob. No? Meron ka pang assassination. Diba? Na dati pang sinabi ni Baste, last year pa rin, di ba? Mas maaga si Baste. Baka mangyari sa inyo yung nangyari sa Romanov at kay Mussolini. Actually, nagsimula yan kay Digong noong January 28. Nung sinabi niya na, buti na lang, wala nang tokhang. Kung hindi, baka nasama siya. Itong mga to, hindi lang threat yan. Sa dami ng napatay sa tokhang, di ba? Ay hindi yan biro. At dahil nga sa pagiging kumpiyansa ni Inday Sara sa Senado na para bang absuelto na siya sa lahat ng kabalbalan, abay heto ang birada ng isang makamarcos. Hindi mo siya pupunta, mga kutsero, sa kanyang sariling impeachment hearing. Sabi ni Sara Duterte. Buang ka ba, te? Hindi ka pupunta sa iyong sariling impeachment hearing? Uy, mandatory yun, te. Hindi pwedeng umabsent ka doon. Bawal ang proxy. Absent ka na naman. Oo, as if naman nakaka-intimidate ang presence mo sa lahat ng pinupuntahan mong lugar, te. Pero, syempre, alam natin lahat, mga kutsero, na ano lang yan. Ano lang yan, pa-show lang niya yan. Yabang ba? Kasi, syempre, kinakabahan din naman yan. Hindi naman yan, unless psychotic siya. Sa bagay, di ba sabi din naman niya, wala akong nararamdaman. Etong impeachment trial na to, ang magdedetermina ng political future ni Sara Duterte. The odds are not in her favor. Akala ba niya, or baka bravado lang yan. Yung pa-strong effect, pero sa totoong buhay kinakabahan. Kung siya ay mako-convict na impeachment court, hindi na siya makakabalik sa politika. May disbarment case pa siya. Paano pag na-disbar siya? Durug ang kanyang legal practice. Saan siya pupulutin? Sa bagay, malaki naman nakulimbat niya. Pabubuhay na siguro siya sa nakulimbat niya. Pero after this, if she's convicted sa impeachment court, wala na siyang political career. Pag na-disbar siya, wala na siyang legal career. Saan mo na siya pupulutin? O di i-enjoy na lang niya yung mga nakaw niya for the past few years. Iyak naman ang mga alipores ni Duterte matapos durugin ni Manong Ted ang mga senador na pabanjing-banjing at ayaw gawin ang trabaho. Alam niyo po, kapag sila nakabakasyon, may gawin man sila o wala, tuloy po ang sweldo nila. Sana huwag kayo sa akin magalit ha, totoo ho naman ito. Pati ang staff nila, tuloy-tuloy, walang bawas yan. Pero ikaw na Pilipino na nag-aambag sa sweldo at benepisyo nitong mga kagalang-galang ng mga mambabatas na ito, hindi kaya lugi rito? Tayo po nagtatrabaho tayo dito, tayo gumigising ng madaling araw. With all due respect ha. So hindi naman siguro po ikasasama ng loob nila kapag tayo nagsabi na hindi naman sa minamadali maging lang tayo practical sa pagsunod sa provision ng saligang batas, constitute, articles of impeachment, and trial by the Senate shall forthwith agad-agad na magsisimula. Pero kung hindi ka magpapatawag ng special session, hindi naman kaya kalabisan po 116 days na tuloy-tuloy lang ang sweldo ninyo at benepisyo. Dahil tayong lahat mga kapatid ay supposed to be ang kanila pong pinaglilingkuran. Sila dapat ang magpatunay sa atin na sulit ang ating ibinabayad sa kanila. Sumagot naman itong si Escudero na tila namimiloso po pa na ayaw simulan ang impeachment trial ni Inday Sara. Pero anong gusto nilang gawin namin?
Finish or not finish, pass your paper. Ano to, exam ng grade 3? Hindi pa tapos magpresenta ng testigo, yung prosecution at depensa dahil June 30 na. Oh, pagbutuhan na natin to. Dismiss na natin to. Ganon? Di naman siguro yun ang intensyon ng saligang batas. Unang-una po, gusto ko munang linawin, no? Ang impeachment po kasi, hindi po ito kagaya ng criminal case na proof beyond reasonable doubt. Kasi po dito sa impeachment po, ang tinitignan po natin dito, sabi nga po ni Justice Isagani Cruz, ang tinitignan dito yung conduct ng mga nakaupo po na opisyal, lalong-lalo na yung mga impeachable officers kung titignan po natin dahil sila po, matataas po yung posisyon nila at yung conduct na hingi-hingi po ay dapat mataas din. Kaya nga po pinili lamang kung ano po yan. So, in any event, pag na-convict naman po, hindi naman po sila makukulong dito. Although, syempre, hindi naman po ibig sabihin nun, hindi na sila po pwedeng kasuhan. Kaya po sa akin pong paniniwala, based po dun sa mga nailatag po namin sa committee hearing, based din po sa mga napanood ng mga tao, doon po sa yung live video, kung saan po nag-threaten po siya sa ating Pangulo, sa First Lady, at saka sa Speaker of the House, ako po naniniwala, malakas po ang ebidensya para po siya po ay ma-convict dito po sa impeachment. Kong Joel, Kong Jude. Sir, publicly known yung ginawang pagbabanta ni VP Sara Duterte dito sa may kausap siyang assassin at tatawagan na lang in case na may mangyari. Pero sa press ko niya, publicly niya rin dininay. Does this set a precedent na baka sa impeachment court, maraming mga pagdideny at pagpapasinungaling din si VP Sara? Kung sakaling ganun yung maging dating, ano po ang anong reaction muna natin sa ganun na behavior as of now, and how do we approach this inside the impeachment court po? Well, sa totoo lang, kung ako tatanungin, ako muna sasagot before yung prosecutor yung sasagot. Ano? Kaasahan naman natin i-deny niya eh. Pero hindi yung nagdi-deny yung video yung pilitan natin. Hindi po ma-i-deny na milyon-milyong Pilipino ang narinig, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo, na isang halal na pangalawang Pangulo ay pagbabantaan ang nakaupong Pangulo ng ating bansa, ang unang ginang at ang Speaker ng House of Representatives. In the end, hindi lang to usapin na her word against ours. There is evidence to show that she did it, that she made the threats, and that it is the position of the House, kaming pumirma sa impeachment, that she needs to be made accountable for that. Hindi ho ordinaryong usapin ng isang nakaupong Vice Presidente ay magsasalita ng ganung paraan, sa ganung paraan, at siya din she stands to benefit in case magkaroon ng vacancy sa tanggapan ng pagkapangulo. Kahit naman po anong denial niya, maliwanag naman po sa video at ito'y napanood po ng lahat ng tao. Meron po kaming kasabihan sa law, res ipsa loquitur. The thing speaks for itself. So hindi na naman siguro kailangan pang ipaliwanag yan. In fact, it has caused our country international embarrassment. Napahiya po yung bansa natin. Pinag-usapan tayo sa lahat ng mga broadsheet sa iba't ibang mundo. Kaya tingin ko naman, kahit na ano pong denial niya, ito pong video mismo ang magpapasabi at magpapatunay ng kanyang mga sinabi. Thank you, Kong. Follow up na lang po. Just going back with how the Vice President, sa umpisa, she's given due courtesy kahit na hindi siya umattend dun sa ating budget hearings, and then such happened na nasa plenary buong tanggapan nila for the first time, isang ahensya buong tanggapan ng hindi humarap sa plenaryo. And then sa press con sabi niya rin, if given an option, kahit impeachment na yung hinaharap niya ngayon, if given an option, hindi siya attend, hindi siya haharap. So ano pong masasabi natin dito, Kong? Well, depende yan sa magiging diskarte ng defense at ng prosecution. Dahil pag siya naman po ay na-require, pag na-require po siya ng impeachment court na humarap, papadalan po siya ng summon, ng sampin na maubliga po talaga siya ng humarap. Okay po, last from my end na po. Reaction lang, sir, na some of the senators already expressed that they will assure fair trial with the impeachment case against VP Sara po. Ako, I think we expect nothing less than a fair trial. Well, nakalagay din naman po yan sa kanilang rules, no? Na expected din sila na dapat political neutrality dahil sila nga po yung tatayong huwes dito. Kaya yun din po ang inaasahan po namin na magkaroon po sila ng political neutrality. Well, the reason why we filed impeachment is because ito po yung first step. We cannot file other cases to the Vice President unless and until ma-remove siya from office dahil yun lang po yung way. Hindi naman po siya agad po pwedeng diretsahan na mapailan ng ibang kaso other than impeachment. So after the impeachment, doon lamang siya po pwedeng mapailan ng ibang kaso. Ako, dagdag ko lang sa sinabi ni Kong Joel, no? I don't think there's a question whether a trial will continue or not. Kasi hindi ho naman up to the Senate kung magkakaroon ng trial o hindi. Kasi katulad niya sinasabi ko kanina, this is a constitutional process. At ang proseso ng konstitusyon, hindi ho nagbibigay ng leeway sa Senado kung aaksyonan nila o hindi ang articles of impeachment. I think ang problema ngayon, kung gagawin ba ito ngayong break or doon gagawin sa muling pagbubukas sa Hunyo ng ating Kongreso. Pero hindi naniniwala din naman tayo na
ang Senado bilang continuing body, hindi ho katulad ng House, na ang House natatapos po kami every 3 years. Ang Senado tuloy-tuloy po yun. Ay nandun pa rin, buhay pa rin ang impeachment complaint at pwede pa rin ipagpatuloy ang impeachment trial even if masimulan ngayong 19th Congress. Wala hong, the only way, sabi nga nila, the only way to end an impeachment court is for the court, impeachment case, is for the impeachment court to render a decision. Kahit to magpalit ng senador, katulad do sa korte, na tuloy-tuloy pa rin ang hearing, kana iba yung mga huwes, tuloy-tuloy pa rin, hindi ho natatapos. And this is a court of record, sabi nga nila. So lahat po ng pinag-usapan sa 19th Congress, magkakaroon ng parehong access ang mga magiging bagong senador sa 20th Congress para pag-aralin ng kaso. So I don't think it's a question kung matutuloy ang trial, hindi. Matutuloy po ang trial, hindi po option ng Senado kung itutuloy nila, hindi. Ang tanong na lang, itutuloy kailan. At tayo ay naniniwalang dapat kaagad simulan ng Senado ang preliminaries at least ng pagbubukas ng impeachment.